Well, kamusta kayo mga boss? Naalala nyo pa ba ng tila napahiya ang mga NBA players noon sa ginanap na 2004 Athens Summer Olympics? Halina at pag-usapan natin yan mga bossing. Ngunit bago nga ang lahat ay nais ko munang humiling sa inyo ng isang like, comment at subscribe. Pakishare na rin itong video nang matulungan itong ating channel na ma-hit ang 5,000 subscribers. Thank you in advance agad mga bossing. So ito na nga mga boss. Alam naman siguro ng karamihan na ang USA basketball team ay madalas maging dominante dahil sila talaga ang naghahari sa lahat ng international competition sa basketball. Dahil nga halos lahat ng superstar sa NBA mga bossing ay nasa Team USA na. Nagsimula nga yan ng payagan ng mga professional basketball player ng NBA noon na makapaglaro o makipagpalakasan sa mga international competition gaya ng Summer Olympics at FIBA World Cup. Pero ibahin nyo mga bossing ang 2004 USA basketball team sa Athens Summer Olympics dahil marami nga ang nagulat sa naging resulta ng kanilang performance dito at tila nawala nga sila sa kanilang momentum na makuha ang inaasam-asam nilang gold medal dahil simula noong 1992 nga mga boss ay USA basketball team ang naghahari sa Olympics. Paano nga ba nangyari ito mga boss? Sa unang game pa nga lang nila kalaban ng Puerto Rico ay tinambakan nga lang sila nito ng 19 points. 92-73 final score. At alam nyo ba na ito ang pinakamataas na naging kalamangan para matalo ang Team USA? At dito nga nabuwag ang 24 winning streak nila sa Olympics since 1992. Simula nga ng payagan ng NBA na makipag-compete sila internationally. Kung kaya't nagulat nga ang mga fans ng bakit tinalo sila ng Puerto Rico sa una pa nilang game mga boss dahil halos nga sila ay mga NBA player na ang Puerto Rico nga ay mayroon lamang nag-iisang NBA player ng panahon na ito. Yan nga ay si Carlos Arroyo. Well, sa mga hindi nakakakilala kay Carlos Arroyo, siya ay naging player noon ng Utah Jazz. Nakilala nga ito si Carlos Arroyo bilang isang maliksing point guard at playmaker ng team. Pero sino-sino nga ba ang nasa listahan ng roster ng USA basketball team noong 2004 Summer Olympics? Ating isa-isahin yan mga boss. Unahin natin sa medyo veterano noong panahon na yon. Pinangungunahan nga yan nila Allen Iverson, Stephon Marbury at Tim Duncan. Sila nga ang halos naging team captain ng panahon na ito. Kasunod nga ang mga batang-bata pa noon at halos hilaw pa nga pagdating sa mga international competition mga boss. Yan nga ay sila Emeka Okafor, Shawn Marion, Amar'e Stoudemire, Richard Jefferson, Lamar Odom at mga rookie pa lang noon na sila Carmelo Anthony, Dwayne Wade at LeBron James. At ang naging head coach nga nila dito ay ang batikan na coach na si Larry Brown mga boss. Yo, mabalik tayo sa laro mga boss. Sa sumunod nga nilang 2 games mga bossing ay tinalo rin naman nila ang Greece at Australia. Lamang nga sila ng 6 na puntos sa Greece, 77-71 final score. At tinambakan naman nila ng 10 puntos ang Australia, 89-79 final score. Subalit sa pang-apat na game nga nila mga bossing ay muli nga silang natalo. Kontra naman si Lithuania. Medyo dikit din naman ang laban dito pero di nga umubra ang Team USA dahil na rin sa lack of chemistry nila. Tila na underestimate nila ang koponan ng Lithuania na sa panahon na ito ay wala man lang miski isang NBA player sa roster nila. Sunod dito ang panalo nila kontra Angola na tinambakan nga nila mga boss kung kaya't nakapasok nga sila sa quarterfinals. Kalaban naman ng Spain. Kilala naman natin na ang Spain ay full loaded din ng mga NBA player mga boss. Pero nagawa nga nila itong talunin sa quarterfinals 102-94 final score. Nagtapos nga ang Team USA sa kanilang group play na may standing na 4-2. Dito nga mga bossing ay tuluyan nga nakaabante ang Team USA patungong semifinals kontra naman sa Argentina na mayroon noong batang-bata na Manu Ginobili na siya lang ang nag-iisang active NBA player noon ng Argentina sa ating mga future videos.